Magandang hapon mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update ngayong Lunes, October 20, 2025. Dito po sa update natin patungkol kay Bagyong Ramil, kaninang alas 5 Gs 5:10 ng umaga ay tuluyan na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito ay nasa layong 605 kilometers west ng Lawag City, Ilocos Norte. At dahil sa patuloy niya na paglayo sa ating kalupaan, sa kasalukuyan ay wala na itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin ngayon ay yung easterlies o yung mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean. Ito ay nangyayari dahil sa pag-ikot ng Earth sa kanyang axis at may sumusunod na atmosphere, pero meron ding times na hindi nakaka-apekto itong easterlies and meron din namang times of the year na mas nakaka-apekto yung easterlies katulad ng sa ating weather situation ngayon. Itong easterlies po ay nagdadala ng maulap na kalangitan, pero limitado lang yan dito sa extreme northern Luzon. Ibig sabihin, magiging maulap at mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa Batanes at sa Babuyan Islands. Pero dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms or yung mga localized thunderstorms. Ito yung mga pag-ulan for a specific area lamang and for a short period of time. Para sa ating magiging forecast bukas, mananatili pa rin yung epekto ng easterlies at mananatili pa rin na may kaulapan na posibleng magdala ng mga pag-ulan dito sa extreme northern Luzon. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay mananatiling partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Kaya pwede na po tayong maglaba at makaka-recover na rin po tayo, lalo na dun sa epekto nung nakaraang bagyo na dumaan sa atin na si Bagyong Ramil. Ang epekto po, ang temperatura sa kasalukuyan dito sa Metro Manila ay nagre-range from 25 to 31. Sa Baguio naman ay 18 to 23. Sa Tugigaraw ay 25 to 31. At sa Legazpi ay 24 to 31. Dito naman sa Palawan at sa buong Visayas at Mindanao ay patuloy tayo na makakaranas ng maaliwalas na panahon. Ibig sabihin, mababa lang yung tsansa ng mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga malawakang pagbaha. Ang posible lang ng mga pag-ulan na maranasan natin ay dala ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura dito sa Puerto Princesa ay 24 to 31, sa Cebu naman ay 26 to 32, sa Iloilo ay 25 to 31, at sa Davao ay 26 to 34. Sa kasalukuyan ay wala rin tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin natin na pag-ingatin yung mga kababayan natin, lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin. Dahil posible pa rin na kapag pumalaot tayo ng malayo sa ating kalupaan, ay maka-encounter tayo ng mga alon na pwedeng umabot ng 2.5 meters. Para sa ating magiging lagay ng panahon sa susunod na 3 araw sa mga piling syudad sa ating bansa, simula Wednesday hanggang Friday dito po sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City. In general, buong Luzon po ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganon din naman dito sa buong Visayas. Pero dito sa Mindanao, partikular na dito sa Davao, by Friday ay makakaranas na tayo ng mga kaulapan na posibleng magdala ng mga pag-ulan. Kasama din po yung eastern part ng Mindanao. Pero sa natitirang bahagi ng ating Mindanao ay makakaranas naman tayo ng patuloy na maaliwalas na panahon at mababang tsansa ng mga pag-ulan. Kasama dyan yung Cagayan de Oro City at Zamboanga City. So, meron pa po ba tayong inaasahan na kasunod itong si Bagyong Ramil? Dito po sa ating threat potential, ito po yung Tropical Cyclone Threat Potential, TC Threat Potential. Ibig sabihin nito ay ano ba, may kakaroon ba tayo ng kasunod pa na bagyo after nitong si Bagyong Ramil? Ito po si Bagyong Ramil, international name po niya, yung Fengshen. So, base po dito sa ating TC Threat Potential ay wala na itong magiging kasunod. Simula October 20 hanggang October 26. Although, may nakikita tayo ng mga kaulapan dito sa eastern part ng Mindanao at ganoon din sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero nananatiling walang mababang mababa yung tsansa na ito ay mamuo. Pero, sa second week, simula October 27 hanggang November 2, ay may nakikita tayo, kahit low chance pa lang na may mamuo dito, ay heads up lang po at ini-inform na natin yung ating mga kababayan sa posibilidad na naman na magkaroon tayo ng posibleng low pressure or circulation dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility magmula hanggang sa ito ay pumasok ng PAR dun sa binanggit natin na week 2. Ilan pa po bang bagyo ang inaasahan natin bago matapos ang taon? So, 5 to 12 po
pero ito po ay hanggang March next year. So kung alisin po natin yung hanggang March, hanggang December na lang ay magiging 5 to 9. At dahil ngayong October ay meron ng 3 bagyo na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ay babawasan natin ng 3. Ibig sabihin, yung 5 to 9 natin ay magiging 2 to 6. Ibig sabihin, 2 hanggang 6 na bagyo na lamang po yung ating inaasahan hanggang sa matapos yung taon natin ngayong 2025. Pero again, gusto po natin banggitin na itong mga forecast number natin ay based on historical data and then sa ating forecast, seasonal forecast. At hindi po ibig sabihin na umabot na tayo ng ganung number, 2 to 6, ay hindi na tayo magkakaroon ng bagyo. Maaari pa rin po na lumagpas at maaari din naman na mas konti pa dun sa ating inaasahang number ng mga bagyo bago matapos ang taon na ito. Ang ating araw ay lulubog mamayang 5:33 p.m. at muling sisikat bukas ng 5:49 ng umaga. Ako po si John Manalo, ang panahon ay nagbabago kaya maging handa at alerto.